Kai Sotto is narrowing the gap against Victor Wembanyama because of his insane improvements in his new skill set that made him even better at the basketball court. Hindi na talaga nagkakalayo sina Kai Sotto at Vic Wembanyama at makikita ito sa kanilang mga numero. Numbers don't lie. Kai scored an impressive 18 points, grabbed 8 rebounds, 1 assist and 1 block the entire game while defending Davis Bertans. In Victor Wembanyama's latest game, during the 2024 Paris Olympics against the FIBA World Cup champions, the German national team, Wemby scored 14 points and grabbed 12 rebounds, which count as a double-double. Kung titingnan natin ang kanilang mga numero, ay makikita natin ang malaking similarities. Parehong scorer ang dalawang players at parehong great rebounder, obviously dahil sa kanilang height. Kung ang mga numero ang basihan, ay talagang hindi nagkakalayo sina Kai at Wemby sa mga international games. Wembanyama's 2024 Paris Olympics averages is 17 points, 10.7 rebounds, and 3 assists in 3 games, not including the exhibition and preparation games. 1 game ni Kai Sotto versus 3 games so far ni Vic Wembanyama ay very similar ang kanilang mga numero. It is sure that the gap of Wemby and Kai is narrowing slowly by slowly. They are both insanely skilled with great potential big men who are dominating. If Kai didn't get injured against Georgia, it would have been a great chance for Gilas Pilipinas to enter the Olympics. But sadly for Kai, he got injured and was not able to play against Brazil in the semifinals. Both of their efficiency are high. Like Kai Sotto had 24 efficiency against Latvia, and Wemby got 30 efficiency against Japanese national team. So hindi lang sila magaling, kundi napaka-efficient pa sa kanilang laro. They are both good at shooting in mid-range, paint area, and beyond the arc, which is the three-pointer. That is normally not a spot for centers who are tall. Pero bakit nga ba hindi makapag-dominate si Vic Wembanyama kahit na siya ang pinakamatangkad at pinaka-athletic sa lahat? Well, obviously, it is the style of play of Wemby. Mahilig kasi siyang tumira sa labas at nawala ang kanyang advantage. Okay lang sana kung pasok lahat ang kanyang mga dekada sa labas. Kaya kahit malaki ang kanyang advantage, ay hindi siya makapag-dominate dahil ayaw niyang pumunta sa ilalim where he has the big edge. At ito ngayon ang advantage ni Kai over Wemby. Bihira nang tumira si Kai sa labas at meron siyang conscious effort na dalhin ang kanyang defender sa ilalim to get his advantage under the rim. Bully ball na ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ni Kai, primarily dahil mas lumalakas na ngayon ang kanyang katawan at nagagamit na niya ang kanyang lakas sa ilalim. Unlike Vic Wembanyama na mahilig na tumira sa labas at mahilig mag-fall away sa kanyang mga tira, in other words ay pawang mga low percentage shots ang mga tinitira ni Wemby. Kaya in terms of effectiveness, ay sa palagay ko mas malaki ang impact ni Kai sa ngayon dahil nagagamit na niya ang kanyang height advantage. Kai is going to play for Koshigaye Alphas for the Japan B-League this season, and he is surely going to dominate against the undersized big men or former NBA big men who are in the Japan B-League. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang Olympics naman. Para kay LeBron James, hindi mahalaga kung sino ang nagsisimula para sa Team USA sa Paris Olympics. Mas maganda ang ipinakita ng Team USA laban sa South Sudan sa Olympic group play
kumpara sa kanilang exhibition match. Nakapagtapos sa Los Angeles Lakers stars LeBron James ng 12 points, 7 rebounds and 5 assists sa 103-86 na panalo ng Team USA para umakyat sa 2-0 sa Paris Olympics at umupo sa tuktok ng Group C. Ang kwento ng Team USA sa gabing iyon ay ang performance ng kanilang bench, kung saan pinangunahan ni Bam Adebayo at Kevin Durant ang 4 na manlalaro na nakapagtapos ng double figures at talagang nagtakda ng tono ang bench players. Nakita rin ang ibang starting lineup sa laban na to, kung saan pinalitan ni Anthony Davis at Jason Tatum, sina Joel Embiid at Jrue Holiday. Ang pagbabago ng lineups at rotations ay isang bagay na handa ang lahat sa Team USA. Gayunpaman, binanggit na LeBron James na para sa bawat isa sa kanila, ang mahalaga ay ang maglaro sa pinakamataas na antas para sa kupunan sa Paris Olympics, ayon kay Aris Barkas ng Eurohoops.net. We know that's part of what the coaching staff may do throughout the course of this tournament. So we know it could be anybody's number any given night. And it's not about who starts. It's not even about who finishes. It's about when you're in the game. The minutes that you play at a high level. And I think everybody did that in the minutes they played tonight. Yan ang pahayag ni LeBron James. Laban sa South Sudan, si Joel Embiid ay gumawa ng sakripisyo mula sa pagiging starter hanggang sa hindi paglalaro o DNP. Ngunit nanatiling nakibahagi ang big man sa buong laro. Sinuportahan ang kanyang mga kakampi sa buong panahon. Ngunit ang bench ng Team USA ang talagang nagbago ng agos laban sa South Sudan at binigyang pagkilala sa LeBron James sa kanyang kontribusyon sa pagkamit ng tagumpay. Binigyan din kung gaano kapanganib ang kupunang ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. It's great. I mean, we've got 12 guys that can go out and get the job done, any given night. And our second lineup came in and did that tonight for us. Defensively, that's where it started. And then offensively, they were great as well. Yan ang dagdag na pahayag ni LeBron James. Ang bench ng Team USA ay nagsanib para sa 66 points sa gabing iyon. At tulad ng binaget ni LeBron James, lumiwanag sila sa parehong panig ng laro. Sa kabuuan, pinanatili ng Team USA ang South Sudan sa 42.1% sa shooting at pinilit ang 19 turnovers. At sa pamumuno ni LeBron James, mukhang sila na ang paborito para makuha ang gintong medalya sa Olympics na inaasahan ng marami. Nakatutok si LeBron James sa pagkamit ng tagumpay kasama ang Team USA at hindi sa mga milestones. Nagtakda rin si LeBron James ng isa pang milestone laban sa South Sudan na naging pangatlong player sa kasaysayan ng USA basketball na may hindi bababa sa 300 points sa Olympics, kasama sina Kevin Durant at Carmelo Anthony. Ngunit hindi iyon ang iniintindi ni LeBron James.